Ayan, good morning sa lahat, mga kaibigan, mga brothers, sisters, mga kalingap. Ayan, nandito tayo sa harapan ng simbahan ng Tanay. Ayan, dyan tayo nag-aaral ng high school. Bali, private na school kung San Ildefonso College dito sa simbahan ng Tanay. Ayan, nandito tayo ngayong umaga para kunan yung pinapatungan ng pintura yung rebulto ni Mama Mary at saka ni San Ildefonso, yung ating pinakang patron dito sa Tanay. Ayan, balita ko yung mga nagpipintura dito, yung mga tiga Liliw, Laguna. Ayun, hindi pinturahan nila ng primer. Ayun, yan si Mama Mary. Ayan. Tapos yung nakaharap sa kanya si San Ildefonso. Itong itong rebultong to, yan ay makasaysayang puno. Puno yan ng puno yan ng malaking akasya. Dalawa yan dito, yung isa ng araw yan dyan sa lugar na mag-asawang puno akasya. Yan ay panahon pa nung Kastila. Nag-aaral kami, mga upuan dyan, paikot dyan. Ngayon itong 10 punong ito ay namatay sa katandaan, pero hindi siya bumagsak, kaya ginawang naisipan ang pamunuan ng parokya na ukitin yan para magsilbing manatili yung kasaysayan. Kaya ginawang rebulto ni Mama Mary at ni San Ildefonso. Ayan, ngayon inuulit nila para yung pong nasa labas niya, kaya parang makinis sa santungan, fiber na yan, fiber para lumaban sa init ng araw, sa ulan. Ulitin ko nung araw, 100,000 ang bayad, 120,000 yata na inukit ito ng mga tiga Laguna. Itong gumagawa ito ngayon ay tiga Laguna rin sila. Nakausap po sila kahapon. Ayan, ayan yung mga gumagawa. Ayan si Mama Mary at saka si San Ildefonso sila. Hindi tayo nag-aral sa lugar na ito, kaya nagtapos ng high school. Noong araw, dalawa lang ang eskwelahan ng high school. Ito lang yung private school na San Ildefonso, at saka dun sa likod ng simbahan ko ay meron din doon namin katawag na Sierra Madre. Inalos yun ang trapal kasi araw na. Kahapon kasi umuulan, kaya nilagyan nila yan ng cover. Ika, mga ilang patong yan? Mga ilang patong? Kaya pinipintura kay Mama Mary. Kaya pinipinturahan nyo, mga ilang patong yan? 4 na patong. 4. Ano kalalabas ang kulay? Yung huling kulay niya, Ayan, mga tiga yan. Shoutout sa mga tiga Paiti, Laguna, Paiti ba? Tama ba? Ayan, mga tiga Paiti. Sila po yung nakakontrata nito. Madalas sila yung tinatawag dito sa sa pagpipintura niya. Marvin Baltimore. Kung lalagyan ito ng fiber sa ibabaw, kahit hindi na masyadong pinturahan to, taon-taon halos, siyempre mapiproteksyonan niya yung init at araw. Kaya lang ayaw ba ng mapablock ng simbahan. Pero pwede ko tubusin, di ba? Kumbaga yung pinakampaan nung ipapatong na sisibling at yung pang fiberglass na transparent para kita yung simbahan. Walang mababago. Ayan, makasaysayang po yung punong yan. Kaya po daang taon na, panahon pa ng Kastila. Kaya yan napag-desisyonan ng pamunuan ng simbahan na nung namatay siya nakatayo. Kaya ayan, naisipan ipaukit siya mga tigalagi. Inukit yan. Siguro mga 10 years ago na ang nagdadaan. Ilang mula ang ating mababagi sa inyo, mga kaibigan, mga kamikap. Ito yung pinakang simbahan dito. At siyempre din, ito na rin yung pinakang plaza dyan sa labas. Lugar pa lang kaya ay huli ka na.
Morning mga kaibigan, mga kalingap. Nandito tayo muli sa Simbahan ng Tanay. Ayan, balikan natin yung pininturado nakaraang linggo ng mga tiga Paiti, Laguna. Ito pipilikan na natin muna. Ito na yung ito na yung finish ng kanyang pagpipintura. Ayan, 4 na taon muli bago yan pinturahan. Ayan mga kaibigan, mga kalingap, Mama Mary tsaka si San Ildefonso. Ganda ng kulay niya, parang chocolate brown ba tawag dyan. Buti natin. Pagkalipas ng 4 na taon na pipinturahan muli yan. Yan si Mama Mary. Maganda yung pintura niya, gloss siya, gloss. Mga kerubin sa baba. Buhay na yung mga mata. Ano na ngayon, mag-8 o'clock na yan. Ayan mga kalingap, share ko lang sa inyo. Yun yung trabaho ng mga tiga Paiti, Laguna. Ayan, ang ganda lang kanyang pagkakapintura. Hindi tayo nag-aaral ng high school sa simbahan ng San Ildefonso. Ang ibang teacher namin dito, padre, at yung iba yan nagpapalo kami panahon na nag-aaral. Tinugtong natin itong video doon sa kuha natin noong nakaraan dahil di natin nakuha lahat dahil hinto yung gawa na at saka medyo muna nun. Ito binalikan natin dahil lang tapos na para may share ko sa inyo. Ayan po yung harap ng simbahan. Pasok pala muna tayo sa loob ng simbahan. Share ko sa inyo yung loob ng simbahan ng Tanay. Diyan kayo mga kalingap, samahan nyo ako. Pong Nazareno. Ikutin natin yung paligid. Yung station. Ayan. Sa kaliwang bahagi ng simbahan. Mamaya pabalik tayo sa may kanang bahagi ng tayo. Ito yung pinaka-altar. Ayan tayo, hindi pa tayo siya ng kanang bahagi. Ito yung kanang bahagi ng simbahan. Talabas tayo. Ito yung sa kanang bahagi. Yang may upuan na yan, except na yan, yan, dahil na yung pumunta sa aming eskwelahan kami nag-aaral dyan sa lugar na yan.
Napakaganda ng kaliwa. Ito yung school na mga high school, elementary. Dati yung college sa taas. Ayaw ko kung ganun pa rin sa panahon ngayon. Ay, hindi na tayo nakakapasok masyado. Ayan o. Ayan na. Ayan na po yung ano. Lapit tayo sa harapan. Ayan. Kunan muli natin ano. Yung loob. Ayan. Ayan po yung itsura ng simbahan ng Tanay. Napakaganda niya. Share ko lang sa inyo. Wala tayong upload video kaya i-upload natin to. Ito naman ay makasaysayan simbahan sa buong Pilipinas. Ito yung mga panahon pa ng Kastila. Ayan mga kalingap, tara. Halap sa tayo. Bye-bye. Ganito lang. God bless.